Sobrang bilis ng biyahe, 2 hours lang mahigit. Tinignan ko yung time, na 9 pa lang. Tapos umiglip lang ako mga 9:30 something. Gumising ako, nasa Kaohsiung na. Sobrang bilis. In-expect ko mga 11 pa ako makarating. Tapos ang bongga ng experience na pagbaba ko nung Daejeon intersection na stop nung 1621 na bus. Doon na rin yung bus station for yung line na dadaan dito sa hotel. Tapos, as in, sobrang convenient para akong sinundo. Para na rin ako nag-Uber kasi sumakay ako mag-isa lang ako dun sa bus. Dapat nga hindi na siya ihinto kasi akala niya siguro wala nang sasakay. Pumunta na siya sa inner lane. Tapos kunawayan ko pa siya. Natuto na akong kumawi. So nakita niya ako. Pumunta siya dun sa may lane para mag-pick up. Ayun, 2 stops after nun, yung station na as in, nasa tapat lang ng hotel yung stop. So parang nag-Uber din ako. $12. Bangga, diba? Sobrang saya. Akala ko mahihirapan ako. Akala ko mapapamahal ako sa pamasahe. Pero, thanks for being good to me, Kaohsiung. Tapos, ito na yung room ko na for 1,100 pesos. Too much. Grabe. Sobrang premium ng 1,100. May KTV sa baba. Tapos ang in-expect ko, KTV na parang nightclub. Pero mukhang malinis, tsaka mukhang matino. But if mag-karaoke kaya ako sa baba? Yun na nga, bukas na lang ulit. Good night. Ciao. Good morning. Day 8 in Taiwan. Napakapangit naman ng angle ko dito. Ayaw mo naman. Hello, day 8 in Taiwan. Technically, day 2 in Kaohsiung. Day 1. Kasi night na pala ako dumating kagabi. So, day 1 in Kaohsiung. Tapos bukas, uwi na ako. Kung may leave credits pa ako, mag-extend pa ako talaga eh. Pero wala na akong leave credits. Anyway. I'm getting ready to go out. Sumitin ko ng akong last 2 days in Taiwan to stroll. May dumating akong bisita na hindi ko ina-expect. Dumating yung period ko. The past months, lagi akong delayed dahil siguro sa stress. Kaya hindi ko siya ina-expect. So, wala akong dalang pads. Kaya kailangan kong bumaba. Para bumili. Sana may malapit lang na 7-Eleven. Or convenience store. I guess, nagiging okay na yung katawang lupa ko. Nakaka-relax na siya kasi dumating siya ng normal time. Normal time. Dapat ata nagbabakasyon ako tuwing magkakaroon. Kasi wala man lang signs. Wala akong PMS. Walang cravings. Walang masakit sa katawan ko. Kaya dumating siya ng hindi ako prepared. Mag-dry ng sunscreen pa.
Sobrang ganda ng hotel. As in, feel na feel ko, alam mo, torn ako between mag-chill lang dito sa hotel para sa retail. So, ay, may ganyan ako. Alam mo ba, may cute dito. Tingnan mo. Ganang mukha ko. So, dito ako masira ako. Diba? Kahit hindi ko talaga angle yan eh. Excited na ako lumabas, pero parang nakikita ko yung init from the window. Good luck to me. Parang hindi naman nakakatulong itong gantong salamin. May salamin din dito, tapos may salamin dito. Actually, 4 yung salamin sa kwarto na to. Hindi ko ba naman magsawa sa sarili mo talaga? Ay, nakalimutan kong maglagay ng blush sa ilalim ng mata for the correction ng aking eye bags. Pero parang hindi siya ganun ka grayish today. So, pabayaan na lang natin. Ayan, okay na yan. Magmukha lang akong matina. Pababa na ako to get my pads and makapagdala na. Ciao! This is our outfit for the day. Tirik na tirik yung araw, pero hindi naman siya ganun ka init. Medyo malamig nga rin yung hangin. Walang tatalo sa init ng Taipei. Ayun, may family mart. Wala pa rin patalo sa Alaska. Ha? Ba't yung kinanta? So, kaya yung Kaohsiung Stadium. Ano ba? Kaohsiung Stadium. I feel so ugly today. Why? I feel so ugly. Feels so ugly. Mahal mga pods dito. Ito na yung pinaka-urang nakita ko. PNTD. Wala akong choice. So, let's get this. Wala akong pakuha ko. Almost. Hello. Thank you. Oh, it's $55. Akala ko 50 lang. Oh, mainit. Yung sinag ng araw. Kaya ako kakain. Ang init ng sinag ng araw, pero hindi naman yung feel. Sa Taipei kasi, ang init ng sinag ng araw, ang init walang hangin. Oh, what is this? Wait lang, Google Translate pa. Ang saya na experience. Parang kakain lang sa karinderya. Tapos parang kain na lang ang tao makakain ng gulay.
Sarap ng lutong bahay. 70 and really with rice with side dishes. Ganda. Punta na ako sa ating first attraction. Hintay ako ng bus. Papunta sa ating first destination, ang Weiwu Mimi Village. Wow. Tagal ng bus. Wait. Antay-antay ako dito. Asan yung ano ko, easy card? Oh, nor. Ito na yung bus. Wala yung easy card. Nakabalik lang ako ng bus station. Kasi naiwan ko yung easy card ko. So, umakit muna ako sa taas. Tapos na-retouch na lang din ako. So, ayun. Change of plans ulit. Uunahin ko na yung Pier 2 bago Weiwu Mimi Village. Kasi 24 hours pala yun. Tapos yung Pier 2 is 6 lang. And yung National Art Museum. Basta Fine Arts Museum. Hanggang 5:30 lang. So, unahin ko na yun sila. Ito na ata yung bus. Hello. Lumagpas na naman ako. Pero okay lang. Malapit lang naman. Tapos, for the first time, pang 8 days ko na sa Taiwan, nakita ko na si Mark, finally. Nakakita ako nung poster nung event, nung festival na pupuntahan niya. Kasi hindi ka na-videohan dahil nasa kabilang side ako ng bus. Sayang. Mali mo naman makikita ko siya in person. Uy! Parang maganda mag-picture dito. Dito na tayo. Masyadong tao. Sabay akong nag-feel. Bukanay ka na sila. Daanan pa kaya talaga to. Oh, it's so nice here. Napakainit pero nakahanap ako ng spot for photos. There you go. Do I look okay? My outfit is not very giving. May dumaan na rain, so nadaanan pa rin siya. Nag-milk tea ako kahapon. Ay girl, ang sakit na agad ang lalamunan ko. So
Gusto ko mag-rent ng bike pero kailangan ng Taiwan number. Wala ako na. Ang ganda dito. Lakas maka. Dahil pupunta na ako sa museum pero na-realize my outfit is not giving museum outfit. So, focus na lang. Ako ay pupunta na lang dun sa Tiger and Dragon Pagoda. Oh, so nice. Gusto ko mag-rent ng bike pero kung saan mag-bike dito meron silang designated na line for bikes. Ayan. For pedestrian. Ayan. For bike. Tapos ayun yung road. Nakahiwalay, diba? Nakakaingit. As someone na sobrang takot sa daan pag nagbabike, parang feeling ko magiging komportable ako dito magbike. Kasi yung mga bike sa Pilipinas, parang nakikipagsabayan sa highway. Wala silang designated na area. So, parang kailangan rin na maalam ko sa road and something. Basta, feeling ko ang risky magbike sa Pilipinas. Kaya, super takot-takot. Pero dito, ang ganda ng bike lane nila, pero wala naman akong bike. Naghahanap ako ng rental, pero wala rin akong makita. Feeling ko magko-coffee shop na lang muna ako. Magpapababaw muna ako ng araw, tapos punta na ako dun sa Dragon and Tiger Pagoda. Magmumuna muna. So, may namit na naman akong bagong friend. Ang guard ko. Ang pangalan niya ay Betty. After namin mag-take ng pictures, tinanong niya ako saan ako pupunta next. Sabi ko, naghahanap ako ng coffee shop. Sabi niya siya rin kasi nag-iintay siya ng friend. So, nagchikahan kami dun sa coffee shop. Tapos nakakaya kasi nilibre niya ako ng kape. Tsaka ng tinapay. Ayaw niya magpabayad. Parang ang hirap pala makipagpilitan sa pagbabayad ng ng English. So, nanalo siya. Hindi ako nagbayad. Oh, nakakahiya talaga. Naghiwalay na kami kasi sinundo na siya ng friend niya. From Taipei siya. Tapos binisita niya lang dito yung friend niya sa Kaohsiung. So, mag-check-in na siya sa hotel. Tapos ako, pupunta na ako dun sa Dragon Pagoda, Chuchu. Nakakaya talaga nanilibre na ako. Ayaw kasi magpabayad. It's okay. No, it's not. Here sa Dragon and Tiger Pagodas. Nice. So, maganda kung mas late ako pumunta. Ganda. So nice. May mga spots na pwedeng upuan. Baka may sunset dito. Baka lang. Feeling ko maganda rin yung view kapag gabi. Okay lang. Take lang ng picture. Nakakita ako ng trail habang nagsi-CR. Gusto ko sana umakyat kaso umaambon na. Baka lumakas. Mahirap ng isugal. So dito na lang muna ako. Para akong lalakas siya, tatakbo na lang ako. Pero di ko alam kasi ako tatakbo. Parang wala akong sisilungan. Super haggard ko.
partida, naghilamos na ako Tapos kanina, nakasama ko si Betty. Ay, super pretty girl. Clean girl. And pretty. Tapos ako, hagard na hagard sa buhay. Ang init, pero wala yung araw. Kailan kaya makita ng sunset dito sa Taiwan? Dito lang ako tatambay. Antayin kung medyo magdilim. Tapos mag-take ako ng konting pictures. Then, babalik na ako. Ay, hindi. Mag-ano pa ako. Weiwu, Mimi Village. Tapos, na-realize ko, ang amazing lang talaga, sabi ni Betty kanina. Fate daw na nagkita kami doon. Kasi, bago niya ako nilapitan, nakita niya na daw ako mga 10 minutes ago. Tapos parang na-realize ko, oo nga no. Kasi, dapat paalis na ako Tapos, nag-decide pa ako bumalik, diba? Kung hindi ako bumalik, hindi kami nagkita. Hindi na niya ako nakita ulit. Kasi nga nakita niya na ako. Nagkasalubong na daw kami. Pero hindi ko siya matandaan. Kung hindi ako bumalik dun para mag-coffee shop, hindi ko sana siya makikita, diba? So, fate na. Or kung inuna ko yung Weiwu, Mimi Village, baka hindi na kami nagkita talaga. Maybe, ang saya. Ang saya makamit ulit ng friends sa travel. Ayoko sana pumasok sa loob kasi akala ko bawal naka-shorts. Pero may mga nakikita ko naka-shorts. So, let's go and take some cute photos. Hindi ko na maiintay magdilim kasi nagbabadya na yung ulan. Baka mahirapan ako umuwi. Dami kong nag-take na pictures. Na-realize ko, hindi pala ako tumitingin sa camera tuwing nagsiselfie ako. So, tinry ko yung mga last parts. Tinry kong tumingin sa camera. Ang awkward rin tumingin sa camera. Pag nagpipicture, naduduling ako. So, hindi ko alam. Paano bang tamang pag-take ng pictures? Ang hirap maging, ang hirap maging photographer at the same time. Ikaw din yung subject. So complicated. Uwi na ako. Balik na ako ng balik na ako ng saan ka babalik? Sa hotel. Baka kasi hindi na maganda dun sa Weiwu Mimi Village. Ang arte ko magsabi ng village. Nasanay na ako. Dati kasi village. Nasanay na ako na village. Kasi meron akong katim na nakatira sa village. Tapos napaka-arte niya. Loko siya na uy, tama ka nang nakatira ka sa village. Tapos ayun, nasanay na ako na village din yung pag-pronounce ko. Okay, nasa highway na akong afford na mag-vlog. Diyan muna. Bye. Buti na lang, nag-decide na ako maglakad kasi umuulan na. Pero hindi ko naabutan yung bus. Patawid pa lang ako. Dumating na siya. So, ulit mag-intay ng 10 minutes. Tumawid ako. Kahit 5 seconds na lang. Tapos inantay ako makatawid ng mga sasakyan kahit naka-red na. I'm so sorry. I'm so indecisive. Ngayon, naghahanap ako ng vans kasi naghahanap ako ng kuya ko. Meron ba nung dito? Parang wala pa ako nakikita. Vans. Tingnan natin dito. May sports goods. Meron akong na-search na van store. Tapos pinuntahan ko. Sarado na.
As in, closed down. Hindi ata mabenta yung vans dito. Sorry sa kuya ko. Late siya nagsabi. Nasa Kaohsiung na ako. Nag-iisa lang yun, tas sarado pa. Sorry to you, ngayon ka lang nagsabi. Hanap na ako ng makakainga. Night 8 in Taiwan. Hindi ko matanggap. Tapos na ang bakasyon. Back to reality. Ayun na si Mark. Nakita na kami. Charot. Ang bala ko sana is bibili ako ng mga pika-pika sa may 7-Eleven or sa convenience store. Tapos magtatambay ako sa park. Diyan ako kakain. Kasi yung station na yon na may poster nung event is park yung likod. So, kaso umuulan na naman. Tapos malulawbat na ako. Kaya dinaanan ko na lang yung station. Tapos uwi na ako. Yan. Nakabalik na ako sa hotel. Bumili ako ng chicken only. Kasi wala silang chicken rice doon. Tapos burger. Ano ba yan? Tapos, syempre, hindi ako mapahit na walang kanin. So, bumalik ako dun sa karinderihan na kinainan ko kanina. Tapos, sarado na sila, pero pinagbilan pa rin ako ng kanin. So, tapos, gusto ko rin uminom ng Coke. So, bumili ako ng Coke sa McDo. Alam ko na kung ano yung cravings ko. Cravings. Madami. Nori seaweed, ramen, tsaka buldak, samyang. Ay, gusto ko kumain pero kung ayaw ko mamilipit sa sakit ng dysmenorrhea, kailangan ko mag-intay hanggang matapos tong period ko. So, medyo daming kanin. So, ayan. I'm gonna eat while watching YouTube. I'm ready to check out ang ating final Taiwan OOTD. Very babaeng marangal. So, yeah. As a ritual, kailangan ko mag-video bago lumabas para make sure na wala akong naiwan. The CR. Oh, sunscreen. Yeah, bye Kaohsiung. Maglilibot-libot lang ako. Iiwan ko ulit yung luggage kasi maglilibot-libot. Tas going back to Manila. Bye! Ninth day in Taiwan. Second day in Kaohsiung. Pupunta na ako sa Weiwu Mini Village. Iniwan ko yung gamit ko sa taas. Kasi 8 PM pa yung flight ko. So, huling gala. Pero girl, nafe-feel ko na yung cramps at ang pangit ng balat ko today. Hindi ko makapit ng maayos yung makeup. So, okay, nararamdaman ko na yung dysmenorrhea. Last day naman na natin dito sa Taiwan. So, titiisin ko na lang. May nakita akong Carrefour. Hindi alam ko paano siya banggitin. Pero,
ano siya, grocery store dito sa Taiwan. So, naisipan kong dumaan para mag-check lang. Tapos may mga nakita. Hindi ko alam kung kasya pa to sa luggage ko. Pero, isusugal natin. For sure ko naman, wala pang 20 kg yung check-in luggage ko. Ang problema lang is wala nang space. So, sisiksik ko to. Wala na ako makita. Magbabayad na ako. At wala na nga rin akong space. So, tama na to. Ito na siya. Kanina habang nagbabayad ako, chinek ko yung online banking ko. Merong charge doon na hindi ko familiar. So, na-raise ko siya agad sa security bank. Pero sabi ng security bank, wala silang details. So, need ko mag-reach out sa merchant. Tapos, ang merchant is yung TikTok. And, nag-reach out ako agad sa kanya. Tapos, yung support is na-raise niya na sa payment team nila. So, ini-investigate pa kung paano yung nagkaroon ng charge doon. 900 something yung charge, pero what if ma-charge pa ng more? At saka baka kasi subscription yun na need ko pa ipa-refund. So, diba? Na baka recurring din. So, ipapastop ko na siya kung sakali. Basta waiting na lang muna sa investigation. Kailangan ko muna kumalma kahit medyo nagpanik ako ng very slight. Buti na lang last day ko na today, kaya nilock ko na yung card. No, curious ako para sa kaya yung charge na. Oops. Almost 2 PM na, pero parang hindi ako nagugutom. Wala akong gana kumain. Ganito talaga ako kapag daily ko. Wala akong gana kumain. Kasi sakit lang yung nararamdaman ko. Ay, nakakakainin ko. I need to eat something. Currently at Yuhe Night Market. Alam kong night market. So, night pa magbubukas yung mga stores. Pero malapit lang kasi siya sa Formosa na yung Dome of Light. So, trinay ko na lang din i-check. Kaso, tama ako. Dahil ako ay perfect. Charot. Wala talagang mga store na bukas. I mean, meron naman iilan. Pero yung sa night market talaga. Yung mga stores, wala. May mga stores na open, pero hindi ko bet yung food. Ano ba? Ang hirap. Ang hirap kumain. Balik na ako sa hotel. Sa airport na lang ako kain. Baka may mga shop dun na okay. Kung wala, edi ubusin ko yung laman ng easy card ko sa 7-Eleven. Hindi ako masyadong makapag-take ng pictures and clips na may mukha ko kasi my face is not giving. The outfit is giving, but the face is not. I feel so ugly. 7 minutes pa. Sarap ng hangin. Napaka-konti ng laman. $36 to. Sakit ang legs ko, sakit ng balakang ko, sakit ang pagkatao ko.
yung airport na ako. Na-drop ko na yung check-in luggage ko. Bababa lang ako para kumain. I-check ko yung balance ng AC card. Tapos, gastusin ko na din. Shucks, wala talaga akong gustong kainin. Nagsagwa talaga ng... Naabutan ako ng girl. Ito na yung nabili ko. Double cheese scallion. Tofu, rice, at Pepsi. Oh. Hindi sila magkasama. First November 3. Nakalagpas na ka ng immigration. Naka-e-gate. So, walang stamped. Ayan. 6:55 na natin. 7:15 yung boarding. Departure is 8 p.m. So, may ilang minutes pa ako para magpunimuni. Dito ko natatapusin itong aking Taiwan vlogs. For sure, mahaba to. So, kung nakaabot ka dito, congrats and thank you. Have a nice day. Bye! Bye, guys!